Happy Feast Day po sa ating lahat. Yes, it is a feast day of this shrine, but I think it's the feast day also for our country because EDSA was not only an event of EDSA, but an event for the whole country. And congratulations dito po sa Shrine of Our Lady of EDSA na kayo po ngayon ay National Shrine na. Ito po ay hindi lang isang karangalan. Ito po ay isang misyon. Isang misyon na ipahayag ang ating mahal na ina at ang kapayapaan. Ang dala-dala ng ating mahal na ina ay ang kapayapaan. At ano ba ang kapayapaan? Narinig po natin sa ating unang pagbasa, the people who walked in darkness have seen a great light. Upon those who dwell in the land of gloom, a light has shone. Yan po'y naranasan natin sa Pilipinas noong 1986. Talagang ang tagal na ng martial law, parang lumalakas ang kapangyarihan ng martial law noong panahon na parang wala ng paraan na makaalis tayo rito. But light has shone. Lumabas po ang liwanag. At natikman natin ang liwanag, no, dahil po sa event ng EDSA. Wala po ako rito noong panahon ng EDSA. Ako po'y nasa Roma, nag-aaral. Pero nasubaybayan ko ang pangyayari mula po sa Roma. Nakalagay tayo sa mga pahayagan sa Italy, and I think also the rest of Europe and the whole world. Tayo po ang nakalagay sa kanilang telebisyon. At nung talagang napaalis ang diktador, nagsaya. Hindi lang ang mga Pilipino, ngunit ang marami sa buong mundo. Nakakita tayo ng liwanag. Lalong-lalo na nawala yung darkness, hindi sa pamamagitan ng dahas. Hindi sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Na iyan yun ang karanasan ng marami sa buong mundo. Napapaalis ang dictator, nagkakaroon ng regime change sa pamamagitan po ng pagdanak ng dugo. Hindi po nangyari yan. Kaya ang liwanag ay hindi lang na nawala ang dictatorship. Ang liwanag na nangyari ito sa pamamagitan ng mga tao, sa pamamagitan ng panalangin. That's why it was not only a people power, it was a prayer power na nawalang pagdanak ng dugo. That's another light that has come. At yan po'y nagliwanag hindi lang sa Pilipinas, ngunit sa buong mundo. At pagkatapos noon, marami ring regime change nangyayari sa ibang mga bansa. Ayon po sa template ng EDSA na hindi nagkagulo, hindi nagkaroon ng civil war, ngunit nagkaroon ng pagbabago ng leadership. Dahil po sa halimbawa natin. Kaya yan po yung nangyari sa pamagitan ng isang paraang mapayapa. Kaya nga sinabi dito sa atin sa ating unang pagbasa, we rejoice, there was merry-making everywhere, because we smashed the enemy as on the day of Midian. But it was done not with violence, but with peace. Kaya the instruments of peace have been useless. Kaya parang sinunog na ang mga uniforme na tigmak ng dugo. Walang nangyari ang mga sandata dahil po nasa atin ang kapayapaan na walang iba kundi ang Panginoon. A child is born to us, given to us, and because of this, His kingship will reign forever. Ang malungkot lang,
ang liwanag na dumating sa atin was only a glimmer. Pagkatapos ng ilang taon, bumalik uli ang kadiliman. At ngayon, nararanasan uli natin ang kadiliman. Kadiliman ng pang-aapi. At lalong-lalo na ngayon ay mas naging tumindi ang kadiliman ng pagsisinungaling, ng walang katotohanan, ang pang-aapi sa maliliit na mga tao. Nangyayari po ngayon sa pamagitan ng ating mga politiko, ng ating mga political dynasties. Ang nag-aaway-away sa posisyon ay parehong mga malalaking dynasties. Nasaan yung maliliit na mga tao? Kaya parang dumating uli ang kadiliman. Pero naniniwala tayo dahil sa may EDSA, titingala tayo. Magagawa uli ang EDSA sa ating pagsisikap. Paano po ito magagawa? Maganda po ang salmo natin ngayon. Psalm 85. The Lord will come, speaking of peace to His people. Yan po yung awit natin. Yun pa yung sagot natin. That He will come to bring peace. At ano ba yung katangian ng peace na yon? Kaya yan po yung mensahe ng shrine ng EDSA. Ipalaganap. Ano ba ang peace na ibinibigay ng Panginoon? Kaya nga ang peace na kanyang ibinibigay ay hindi tulad ng peace na nangyayari sa mundo ngayon. Para sa iba, ang kapayapaan ay basta lang walang gulo. Kaya kapag walang gulo, may kapayapaan. Kaya nagbawalang kibo na lang. Kahit na anong gawin sa kanila, wag nang manggulo, wag na magsalita para mapayapa na tayo. Is that peace? Para sa iba naman, ang kapayapaan ay dapat kontrolado ang mga tao. Kaya kontrolado sa pamamagitan ng pananakot o sa pamamagitan ng suhol. At ngayong eleksyon, ganyan ang nangyayari. Sinusuhulan ang tao sa pamamagitan ng mga ayuda kuno, para na lang makontrol ang mga tao. O kaya makontrol ang mga tao, wala ng gulo sa pamagitan ng brainwashing. At yan po yung nangyayari sa mga fake news. Pinaparamdam sa atin na okay ang lahat, na hindi naman okay kasi hindi binibigay ang buong katotohanan. So yan po yung kapayapaan ng mundo sa pamagitan ng pananakot, sa pamamagitan ng dahas, sa pamamagitan ng kawalang kibo sa mga nangyayari na pinapatahimik lang ang lahat. Pero ano ba yung katangian ng tunay na kapayapaan? At sinabi po sa atin sa Psalm 85, at sana pag nilay-nilayan po natin ito, love and truth will meet, justice and peace will kiss. Truth will spring forth from the earth. Justice look down from heaven. Mayroong kapayapaan kung mayroong truth, kung mayroong katotohanan. Kaya ang lahat ng pagpapalaganap ng kasinungalingan ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Kasi kung walang katotohanan, mawawala ang tiwala ng mga tao sa bawat isa. Kaya ang gobyerno na hindi naglalabas ng katotohanan, na takot sa transparency, ay hindi magkakaroon ng kapayapaan. Kasi tinatakpan nila ang totoo. At ang lahat po ng kabulukan, kapag tinatakpan ay sisingaw din yan. Lalabas din yan. Kaya kailangan ng katotohanan para magkaroon ng kapayapaan. Pero katotohanan na nagdadala ng kabutihan. Sinabi po ni St. Paul, speak the truth with love. Use the truth in love. Hindi natin ini-instrumentalize. We don't weaponize the truth.
But we bring it out with love at the ending challenge sa atin. Paano natin ipahayag, ipaabot ang katotohanan sa diwa ng pagmamahal? Una po, hindi natin maipapaabot ang kapayapaan kung wala tayong pagmamahal. Kung galit tayo sa mga kaaway, sa mga gumagawa ng kamalian, paano tayo magiging mapayapa? Naggalit tayo. Kaya tanggalin muna natin ang galit sa ating puso. Then we can find ways how to bring about the truth in love. Huwag natin tataguin, huwag natin lulusawin ang katotohanan. No, we have to tell the truth but not to weaponize the truth. Ganon din, hindi tayo magiging mapayapa kung walang justice. Kaya if you want peace, work for justice. Kaya hindi pwedeng supilin ang mga maliliit na mga tao, ang pagkilos ng mga tao. Sa halip na supilin, pakinggan sila. No, kasi sila ay nagsasalita, sumisigaw, o nagrarally kasi may gustong sabihin. Pakinggan natin at kung makatarungan naman ang hinihingi, tutugon tayo sa kanilang hinihingi. Kaya yan po yung justice na pagbigyan ang nararapat, no, sa mga tao at alam ng mga tao ano ang mabuti sa kanila. Hindi pwede natin diktahan sila kung ano ang mabuti. Ngunit pakinggan sila sa kanilang sinasabi, may katotohanan din dyan, may kabutihan dyan. Kaya, when we work for justice, then we can come to peace. Kaya maganda, justice and peace will kiss. Makukuha po natin ito kung tayo ay hindi lang nagmamasid sa nangyayari sa atin, kung hindi lang tayo nakikinig sa mga sinasabi ng mga tao, kung tayo rin ay nakikinig sa Diyos at nakikipag-unay sa Diyos na pinanggalingan ng lahat ng virtues, ng lahat ng love, ng lahat ng truth, ng lahat ng justice. Kaya there will be peace. That's why justice will look down from heaven. Kaya nga nangyari ang EDSA, no, dahil po sa ito'y matagal na ipinaghanda ng mga taong nagdadasal. Hindi lang naman nagdasal ang mga Pilipino noong February 1986. Matagal na. Maraming mga taong nagdadasal, mga madre sa kanilang mga kumbento, mga tao sa kanilang mga misa, sa mga personal na dasal, at inihanda sila ng panalangin na nung dumating yung panahon, lahat sila ay tumugon sa tawag ng Diyos na nakita po nila sa tawag ni Cardinal Sin. Kaya sila ay lumabas, naihanda sila ng panalangin at nagkaroon sila ng lakas ng loob dahil sa sila ay lumabas na nagdadasal. Kaya ang weapon na ginamit nito ay ang panalangin. Ang mga rosaryo, ang imahe ng mahal na ina, ang mga awitan ng mga tao. No, at diyan po napigilan ang dahas sa pamagitan ng dasal. Kaya mga kapatid, kung ngayon po nararamdaman natin ang kadiliman na bumabalot sa atin, wala pa naman siguro tayo magagawa ngayon, pero maaari na tayong magdasal. Pray and always pray for peace. Pray for justice. At maihahanda po natin ang ating sarili. At tulad ng sinabi ni San Pablo sa ating second reading, when the fullness of time has come, then God sent His Son. Then God acted when the fullness of time has come. Yan din pong hinihingi natin. The fullness of time when it is time to act. Kaya dapat tayo'y nagdadasal, nakikinig din sa Diyos. At dadating ang panahong yan
Because our God is a God of justice. Hindi niya, kaya nga sinasabi ni Martin Luther King that the arm of justice is long. Dadating din yan. Manalig po tayo. Kaya ngayon may magagawa na tayo sa ating pamamagitan ng pagdasal. Maganda po ang nangyayari sa atin ngayon. Marami po sa inyo, mga mukha na nyo na ngayon ko lang nakita after so many years. Nakakita uli tayo. At tayo'y nandito galing sa iba't ibang mga lugar. At hindi lang lugar, iba't ibang persuasions. Baka iba't ibang pananaw, ngunit nagkaisa tayo. Yan po yung panawagan sa atin ng synodality. Not to make us uniform, but to come together in spite of our difficulties. Then we can do something if we come together. And we come together because we speak with each other. Because we listen to each other. Kaya tayo'y magkaisa. Yan sigurong hinahanap-hanap namin. Bago po tayo magsimula ng misa, I have been here 1.5 hours earlier at maraming nakausap na mga pare. At isa po sa pinag-usapan natin, dahan-dahan, sana ang ating pangarap na ang mga opposition groups ay magkaisa. Kasi kung ipipilit natin ang ating sarili at tayo mismo magkaaway-away, wala na tayong pera, kasi wala naman sa kapangyarihan, wala na tayong lakas, at kung wala pa tayong pagkakaisa, anong laban natin? Kaya ang laban natin ay magkaisa tayo. Iba't ibang mga oposisyon. We cannot get 100% that people will agree with us, but we can move together. We can let go of some of our ideas, some of our ways, for the sake of the common good. Naihanda natin ang ating sarili sa pagkakaisa. Yan po yung synodality rin na hinihingi sa atin para makuha natin ang jubilee, ang time of liberation na ating pong hinahanap-hanap. Sino po ang gagawa niyan? Tayong lahat. Tayong lahat. Makakaya ba nating gawin? Tingnan natin ang ating mahal na ina. Nung dumating ang anghel sa kanya sa balita, hindi naman handa si Maria. She was surprised by the news na dala-dala ng anghel na magiging mission niya. Hindi siya handa at hindi lang sa hindi siya handa, takot siya. Kaya ang unang assurance ng angel, do not be afraid, Mary. Ganon din baka sigurong iniisip natin, handa ba tayong magkaisa? Handa ba tayong magkaroon ng pangarap ng pagbabago? Na dalhin uli ang kaliwanagan? At baka natatakot tayo. Kaya we are also being assured, do not be afraid. Huwag tayong matakot. At piniliwanag ng anghel ang magiging mission niya. Kahit may objection si Mama Mary, pero ang objection niya somehow was overruled by the fact that there is nothing impossible with God. Kailangan din natin ng ganyang assurance. EDSA happened not because of us. We believe it was a grace. It was a miracle. It was done by God. Nothing is impossible with God. Kaya hindi imposible na mawala ng political dynasties. Nawala na namamayani sa ating lahat. Na yung mga maliliit na mga tao ay makapagsalita. At ang kaunlaran ay mapapapunta sa lahat. Hindi lang sa mga may pera. No, kahit na ngayon ay panahon ng kapitalism. No, dahil po sa conservative forces. Pero dadating din na makikinabang ang lahat.
Because of the work of God, nothing is impossible with God. Kaya kailangan tayong manalig sa Kanya. And then the kingdom of God will come. Anong tugon ni Mama Mary sa ganitong assurance? Ang tugon niya, she made herself available. I am the handmaid of the Lord. It is the Lord who is the master of history. It is the Lord who acts. Alipin lang ako. Katiwala lang ako ng Diyos na nagmamahal sa amin. Kaya mangyari po ayon sa iyong salita. Ayon sa iyong plano. Hindi po ayon sa gusto ko. Hindi ayon sa gusto namin. Yan yung kuminsan ang nagpumipigil sa atin sa pagkakaisa. Kasi ang bawat isa sa atin may gusto at gusto nating matupad ang gusto natin. Pwede ba nating magbago ng shift na according to your word, ayon sa kalooban mo mangyari? Kaya maaring ibang mga plano natin, ibang mga pamamaraan natin na isantabi muna natin para naman mangyari ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos para sa atin. So, yan po ang ating papakinggan. Kaya salamat po sa inyong lahat na pagsama-sama tayo dito sa banal na pagdiriwang na ito. Kaya salamat po kay Bishop Ed. Siya po, Ed Wanitz, siya po ang aking sinundan na obispo sa Taytay. At siya lang ang obispo nandito. Thank you very much, Bishop, sa inyong pagsama sa amin. At hindi po madali para sa kanya kasi mahirap sa kanyang paningin. May problema siya sa kanyang mata. But he made the effort. Salamat po sa mga kaparian natin na galing sa iba't ibang mga diocese, iba't ibang mga congregation. Salamat po sa ating mga kamadrihan. Salamat po sa ating mga POs, mga NGOs, mga justice workers, human rights workers, no, at mga taong simbahan na nagkaisa tayo rito. Talagang tayo'y tinatawag ng Diyos. Hindi lang tayo sama-samang nagdiriwang, ngunit may misyon nga tayo. Ipagpatuloy ang diwa ng EDSA. Kaya isang misyon natin ay huwag makalimutan ang EDSA. So we made the effort to raise our voice, to come together, to remind the people, not only us, but also people outside through the social media, to the mass media. Hindi natin maaaring kalimutan o hayaan na lang makalimutan ang EDSA. Kasi kung nakakalimutan natin, mauulit-uli yan. Kaya mahalaga yung alaala. At pangalawa, hindi lang aalalahanin ang EDSA, ngunit bahagi din dyan ay ipagpatuloy ang sinimulan ng EDSA. Na sana ang liwanag ng EDSA ay patuloy na lumingas, no, hindi mamatay at hindi matabunan ng kadiliman. Kaya hindi po tapos ang gawain ng EDSA. Hanggang ngayon, namumuno pa rin ang mga political dynasties. Nagpapalit-palitan lamang sila. Hanggang ngayon, ang mas nauuna ay ang business at hindi nga ang mga tao at hindi na ang kalikasan. Kaya malaking problema natin sa paninindigan sa kalikasan ay ang mga kapitalista. Yung mga may pera na hinahanap lang ay magpalaki ng pera at hindi pangalagaan ang common good. Hindi pangalagaan ang inang kalikasan. Hindi pa tapos ang EDSA. Nandyan pa rin yung korupsyon. At masama pa, tinatago ang korupsyon sa pamagitan ng mga fake news. Maraming mga dahilan. Hindi pa tapos ang gawain ng EDSA. Hindi pa pinapakinggan ang boses ng mga maliliit na mga tao.
No, ang mas napapakinggan ang may kapangyarihan at pinapalakas ang boses nila no, sa pamagitan ng social media. Sila ang may pera na gumawa ng mga fake news. Marami pa tayong gawain. Kaya kailangan huwag bitawan ang liwanag ng EDSA. Ang diwa ng EDSA. Iyan pong ating hangarin at hindi pong ating ipagdasal sa ating sama-samang panalangin sa banal na misang ito.